pathological liar o nuknukan ng sinungaling itong si Senate President Alan Peter Cayetano ayon po kay dating Senador Antonio Trillanes. Nako, kakaiba, di ba mga tol? Talagang seryoso pong paratang yan. Pero mukhang hindi naman paratang sa harapan ng publiko kasi ako naniniwala talaga ako napakasinungaling nitong si Alan Peter Cayetano eh. Kayo mga tol, naniniwala ba kayo na sinungaling o nuknukan ng sinungaling itong si Alan Peter Cayetano? Type 1 kung kayo po'y naniniwala na nuknukan ng sinungaling si Cayetano. Type 2 kung kayo po'y naniniwala na siya po'y matapat. O, alin sa dalawa? Type 1, nuknukan ng sinungaling. Type 2, matapat. Ito pong si Alan Peter Cayetano. Dito po kasi sa ating bidyong re-reactionan, na interview po ito pong si Senador Antonio Trillanes ng tatlong personalidad. Yung dalawang reporter at saka si dating Undersecretary Ronald Llamas. Pero isa sa mga nakakuha ng atensyon ko nung ini-interview si Trillanes ay yung issue ng citizenship nitong si Alan Peter Cayetano, mga tol. Hindi daw po Pilipino ito ayon sa akusasyon. Ito daw po ay ni-renounce ang kanyang pagiging Pilipino at naging ibang national. Tapos nung maging national nga na yon, kung yun ba ay sa Estados Unidos, ay ni-renounce niya po ito muli pero hindi raw po siya nag-reacquire ng kanyang citizenship dito po sa Pilipinas. Napakarami pong mga pinag-usapan po nila pero mas maigi, mapakinggan na po natin at unti-unti po nating reaksyonan mga tol mula po sa Wala Kayo sa Lolo Ko YouTube channel kung saan yan nga po ang daming mga revelasyon po dito ni dating Senador Trillanes, kasama na rin kung paano niya po inihaling tulad sa isang napakasinungaling na tao. Biruin mo, sinasabing paparating daw po siya pero wala naman palang intensyon na dumating doon sa usapan. Anyway, pakinggan po natin ang interview po na ito mga tol at reaction na natin. Kita niyo yung parang 2 linggo na yata namin ni Manny Mogs pinag-usapan tsaka ni Ronald puro about sa Senate mula nung nagkaroon ng Palitan. Oo, ikaw nanonood ka na lang din as an outsider, di ba? Dati ka nandoon. So anong assessment mo dito sa nangyayari under sa leadership ni Senate President Alan Peter Cayetano sa institusyon na minamahal mo? Nakakalungkot at sa yung mga nangyayari na to kasi talagang walang dito ka makakakita first time na isang Senate President na wala siyang pakialam dun sa institusyon. Alam nyo, may mga nasaksihan naman tayo na mga kauna-unahang Senate President sa paningin ni dating Senador Trillanes na walang pakialam sa institusyon kung hindi sarili lamang Senate President na hindi naman inendorso ng administration pero sila yung napili. Pero just the same, prinoteksyon na nila institusyon. Kasi ultimately, kailangan kasi ng working relationship nung Senate, House, tsaka executive para gumana ng maayos yung ating gobyerno. Pero itong kay Alan, talagang wala totally ina-isolate niya yung Senado. But sabi ko nga na nakilala ko yan si Alan, talagang up close nakita ko na ibang klaseng ibang klaseng tao yan. Kumbaga kung sa pelikula, yung mga kontrabida sa pelikula na dumulan nakikita, ito ibang level ito. Can you be more specific, Sen? Okay, ganito. I think may sample na yung mga kababayan natin dyan Di ba ito lang, sample lang ng campaign. Yung pinangakuan niya bawat Pilipino na Eto na! Ang hindi talaga nakakalimutan ng napakaraming mga Pilipino, 10K! Siguro kayo, di nyo rin makakalimutan yon mga tol Ano ba ang history dyan sa 10K na yan? Maitanong nga kay ChatGPT, bakit po nagkaroon ng 10K story,
Tingnan nga natin dito. Parang sinagot ako ni ChatGPT dyan kanina eh. Ito eh, oh. Dating Senador Antonio Trillanes, muling binatiko si Alan Peter Cayetano, kaugnay ng matagal nang isinusulong nitong 10,000 pisong ayuda para sa mga Pilipino. Ayon kay Trillanes, hindi na umano dapat paniwalaan ang mga pangako ni Cayetano at tinawag pa niya itong pathological liar dahil sa umano'y paulit-ulit na mga pangakong hindi naman natutupad. Ang tinutukoy na 10,000 pesos ayuda ay may kaugnayan sa tinaguriang 10K ayuda bill na unang isinulong ni Cayetano noong panahon ng pandemya upang mabigyan ng cash assistance ang mga pamilyang Pilipino. Gayunman, hindi ito naging bahagi ng mga naipasang pandemic aid measures at nanatiling panukala lamang. Posibleng maging sentro ng diskusyon ngayon kung ang pagpuna ni Trillanes ay usapin ng pananagutan sa mga dating pangako o bahagi lamang ng umiinit na bangayan sa politika sa Senado. Samantala, maaaring igigiit ng kampo ni Cayetano na ang 10K ay isang panukalang batas na nangangailangan ng suporta ng Kongreso at hindi isang programang maaari niyang ipatupad ng mag-isa lamang. Nandun na tayo no? Totoo naman yon na yan ay dapat sa panukala pero may ginawa ba si Cayetano? Even ngayon, Senate President siya, tahimik siya dyan sa 10K ayuda mga tol Bigyan niya ng 10,000 pesos. Yun. Talagang with a straight face na with full conviction sasabihin niya kahit alam niya na hindi niya ito gagawin. So yun mismo nakita na nila yan. No? Alam niya kasing maraming kakagat na Pilipino doon. So yun, anyway, pagka nanalo naman na siya, magkakalimutan na. Parang 6 years na lang ulit sila magkikita ulit. Baka next election, pangakuan niya na ng 20,000. Elect na naman siya. Parang ganun. Wala siyang pakialam, wala siyang accountability for himself. Wala siyang pakundangan. Kung pathological liar ito. Yan. Napakanot. Sa Tagalog, nuknukan ng sinungaling. Sobrang sinungaling. Napakasinungaling. O yan po yung pagdidescribe nito pong si Trillanes pathological liar. Ito pong si Alan Peter Cayetano. Natural. At bibigyan pa ko kayo ng isang example nito. Nung magkakasama kami sa Senado na nag-iimbestiga kay former Vice President Binay noon. Tatlo kami, no? Ni Senator Coco Pimentel, si subcommittee chairman, ako tsaka to si Cayetano. Nung time na yon, napaka-importante nung time na yon kasi i-contempt namin si then Mayor Junjun Binay. So, kailangan full force kami. So, ang sabi ni Coco, sabi niya, antayin natin si Alan para tayo, at least tato tayo. O sige, sabi ko, antayin natin. Hindi pinatawagan dun sa staff. Pinatawagan sa staff, no? O di, nung tinawagan ng staff, inabot sa akin. O sabi ko, Alan, nasaan ka na? Antay ka namin. Sabi niya, on the way na ako pare. Sabi niya. May papare-pare so, antayin ka namin. Oo, antayin niyo ako. Sinabi niya gano'n. Okay, di binalik ko na dun sa staff yung telepono. Di sabi ngayon, sinabi ko kay Senator Coco, sabi ko, antayin daw tayo, sabi ni Alan. Antayin daw natin siya, sabi ni Alan. O sige, antayin. Sabi nung staff niya, Sir, sinabi niya na antayin niyo siya? Sabi niya, oo. Yun ang sinabi niya, on the way na raw siya. Sabi niya, sir, nasa airport na siya Oo, sinungaling talaga. Nung nag-iusap kami, paalis na. Grabe, no? Biruin mo, harap-harapan, sasabihan mo si Senador Trillanes, pare-pareho silang senador noong mga panahong iyon. Kailangan yung presensya niya kasama si Senador Coco Pimentel. Sasabihan mo ng papapunta ka na. Tapos hindi naman pala kasi paalis ka ng bansa. Grabe. Kung totoo itong sinasabi ni Trillanes pero malamang sa malamang, 100% totoo ito. Napakasinungaling pala talaga nitong si Alan Peter Cayetano. Yung flight niya papuntang Singapore. Sabi ko, paano yun? Ba't niya sinabi sa akin na on the way? Sigurado ka? Sabi niya, sir, alam ko kasi ako yung nagbumili ng ticket at tinatid siya doon. Ando doon na siya sa airport. Imagine mo yan. Oo. Ando doon na siya. Wala siyang planong umattend. Pero he still said it. Kaya true enough,
natapos yung buong hearing, hindi talaga dumating. Mhm. Kasi nga nasa Singapore. Wow. Ganon that's itong taong ito. grabe, no? Talagang magsisinungaling ito to your face. Tapos, kokobera niya to, ipapakita niya ito ng yung pagka-religious niya, Naku po. nalulungkot siya, Ako po. pagkakain, Alam niyo sa totoo lang mga tol, pagka nakakamit ako ng mga taong kung magpakita ng pagiging relihiyoso sa harapan ng publiko, minsan na-cautious na ako kasi ang daming mga ganun ngayon. No? Kunyari, maka-Diyos, pero hindi naman talaga. nagpe-pray, naghahawak kamay pa kayo niyan, ganon. Tapos ganyan ito. Kahit na sinong kausapin niya, kunyari may kausapin, may i-request, sige, babe, sasabihin niya kung ano yung gusto mong marinig, pero hindi niya gagawin. Mhm. Ganun ito. So ibig sabihin, Senator, ibalik ko lang konti, yung sinabi niya na paalis siya, wala rin siyang ano nun, hindi niya sinabi na aalis siya, so akala nyo papunta nga siya sa Oo. Senado. So wala rin siyang official leave noon sa Senate. Di ba nagbibigay kayo ng notification nun sa Senate President kung kayo aalis or official travel? Hindi. Ano yan eh, may gagamitin mo lang naman pagka-official travel kung magre-reimburse ka, gagamitin mo yung pondo. Right, Pero- i-represent mo yung yung Senado for an official Oo. function talaga. Pero if it's a personal trip, ano naman yan? Wala nang paalam. maybe walang paalam yan. Tapos, Oh my gosh. pero ma-absent ka sa hearing. Wala namang Oo. problema doon. Hindi yun ang issue eh. Right. Ang issue dito, sinabi sa amin na antayin siya kasi on the way na siya. Mm. Tapos yung pala, pasakay na siya ng aeroplano, paalis. So, he had Oo. no intention at all. So, doon mo makikita yung taong, hindi normal ang, Aba, meron dating DDS na nanonood sa atin ngayon. Salamat naman. Meron din palang nauuntog na mga DDS. Sabi ni Rancel, naging coordinator ako ni Alan Cayetano nung mag-running mate siya ni Digong noon. DDS din ako dati na nauntog. No? Buti naman. Salamat at nagising na po kayo sa pagkakamali na suportahan ang mga Duterte. No? Kasi marami talagang mga Pilipino pa rin ngayon ang sumusuporta sa mga Duterte at pikit mata po silang susunod, makikinig nang hindi na po papakinggan ang ilang mga bagay-bagay. And worse, mga tol, nang hindi nagagamitin ang kanilang sariling mga isipan. Kung ano lang yung itatak sa kanilang isipan, yun na kagad ang paniniwalaan. Yun ang pinaka-worst na situation ngayon ng mga DDS eh. No, mga tol? Nag-a-agree ba kayo doon? Na maraming mga DDS ngayon, o halos lahat sila, na hindi na gumagamit ng sariling isip nila. Basta kung ano ang sabihin ng mga Duterte at ng mga sumusuporta ditong vlogger at politiko, paniniwalaan na kagad nila. Hindi na po sila magkukusang hanapin kung ano ang katotohanan, mag-isip kung ano yung para sa kanila at kung ano yung dapat nilang paniwalaan. hindi normal na gawain yun. Tama. Kasi kung official travel nga naman yun, hindi nyo siya hanap eh. Kasi may mano-notify na kayo ng president ang hindi di ba? So, ibig sabihin niya, hindi nyo rin alam na mabiyahe siya. Hindi yun, Romel. Alam nyo mag-join sa hearing. Hindi yun, Romel. Hindi ng issue. Kasi Thursday noon, walang session. Okay. Talagang Committee. normally, umaalis talaga kayo. Right. Umaalis talaga kayo. Pwede kayong, kasi national yung mandate nyo, pwede kayo. Ang issue talaga sa tinutukoy nitong si Trillanes, kausap mo na eh. Gasinong sabihin mo lamang, pare, total, tinawag yung pare, papunta ako ng Singapore ngayon, pasensya na kayo, hindi ako makakarating. Biruin mo, sasabihan mo pa, paaasahin mo pa yung kapwa mo senador, papunta na ako. No? O baka nagkamali lang ng iniisip. Baka instead na sabihin niya, papunta na ako ng Singapore, hindi papunta sa inyo. Yung pumunta any part of the country, ngayon kung may personal travel ka, you do your thing. So there's no issue that. Non-session day pala yun. Oo, pero yung sasabihin mo, Correct. Oh. yun ang mabigat. Bakit mo sasabihin sa amin yun na papunta ka na when in fact, hindi ka naman pupunta. Di ba? So, inisure ka pa. Ganun itong taong ito. Tinawag ka pang pare, no? Ganun itong tao. Ganyan yung tao na yan. Kaya, tapos magaling yan magsinungaling. Tapos, nakita mo yung mga linyada niya na parang kukubera niya yung true intention niya na normally hindi aligned sa national interest.
buti sana kung align sa national interest yan, then tactics kailangan hindi mo idadalvulge. Pero more often than not, ang interest nito align lang sa interest niya. So yung mga kinagagalit din ng mga tao, Sensani, doon sa padasal-dasal niya, ginagawa niya rin even in private yun. Kasi nabanggit mo kanina, kakain lang kayo, mag-holding hands pa kayo for prayers or grace over meals. Pipikit. So, Actually, wala namang problema dun no? Sa mga in fairness naman makajos na individual. Pero dapat ikinasa sa pamuhay po natin yan. Alam ninyo, sa totoo lang, maikwento ko lamang po ito. Ako po'y born again Christian, no? Born ako bilang Katoliko. And nung ang edad ko po ay 18 or 19, sometime in 1998, naging born again Christian po ako. Talagang ikinasa pamuhay ko po ang pagiging born again Christian. Kung ano yung sinasabi sa Biblia, talagang ginagawa ko. Halos sabihin ko ng matuwid na matuwid akong tao. Nagbago ang panahon no? Maraming mga bagay na nagkaroon ng pagkakamali sa buhay ko, kaya feeling ko ngayon kapag magsisimba ako, masusunog ako, no? Kapag magbabasa ako ng Biblia, masusunog ako. 'Yon ang hindi ko kaya. Katulad ng ginagawa ni Alan Peter Cayetano na laging nagsasalita ng salita ng Diyos pero nuknukan ng sinungaling, ayon po dito kay dating Senador Trillanes. Hindi ko kaya 'yon. No? Sana walang ganong tao kaso lang marami. Actually, hindi lang naman si Alan Peter Cayetano ang ganon. Napakaraming mga tao na kaliwat kanan nagsisimba, kaliwat kanan nangangaral ng salita ng Diyos, pero tingnan mo kung ano ang ginagawa nila. Kung mas kilala mo sila ng personal, makikita mo. No? Isang halimbawa dyan, ang nakakulong ngayon na si Apollo Kibuloy. Kaliwat kanan, nangangaral ng salita ng Diyos. Pero lintik pala ang akusasyon. Di ba? Nagsasagawa ng trafficking of person. Tapos, nag-aabuso ng minor de edad. Pastor pa yon. Di umano yan ang mga taong mahirap talaga pagkatiwalaan. Pero madali ka nilang malilin lang kasi nagpapakilala sila bilang anak ng Diyos o kaya bilang laging nagsasalita ng salita ng Diyos. Parang ang bait-bait pero demonyo pala. So, normally, kung first time mo siya makakausap, madidisarm ka na, uy, religious pala ito. Okay yun. Di parang pabor yun. Then, ito na, tuwing uusap na kayo, magkikita kayo, iba yung persona na lumalabas. Iba doon sa pinapakita niya. Bago ko i-turn over Sensani kay Manny Mogs, may isa pa akong question kasi personally may experience ako dyan kay Senator Alan Peter Cayetano nung nasa isang government research agency pa ako. Pinatawag niya kami, kasi ako yung head of public affairs, so sinamahan ko yung isa sa mga research fellows namin, inimbitahan niya para ipaliwanag yung tungkol sa energy crisis, gano'n. Ito, personal experience din ni Romelo, di ba? Biruin mo, ganito pala kasi itong si Alan Peter Cayetano. Ipagpipilitan ng gusto. Tuloy natin pakinggan mga tol. So, yun nga. Kaya ko naalala to, yung sinabi mo kung first time mo siya makikita, madidisarm ka. Sabi ko, parang okay din to si Senator. Aside dun sa mga narinig ko, sabi ko, baka politics lang. Pero habang nagtatagal, yung hindi aligned yung gusto niya sabihin, yung gusto niya mangyari, sinasabi ng researcher namin, hindi, ito po yung kasi lumabas na data. Ito yung interpretation. Parapan sinabi niya, oo, naintindihan ko, yan ang data mo. Ikaw may PhD, ako wala. Pero hindi kaya posible, sabi niya, na mali lang pagkakaintindi mo sa data mo. Ginanon niya. So naisip ko, sabi ko, alam niya, ganito pala talaga to. Yung pipilitin niya yung narrative niya, kahit twisted na. So, kahit ba sa, yung, kunyari may caucus kayo, ganun di siya makipag-usap sa inyo, ganun, kagaya dun sa may nakikita namin sa Senate floor, na hindi siya nagpapatalk over or talagang kahit ipit na kahit anong mental gymnastics ang gagawin niya para lang yung narrative niya yung maging dominant at yung lalabas sa tama. Alam niyo, Ay, makasingit lang. Meron palang star tong top 1 natin Facebook page. Maraming salamat, Maria Busdeker. Parang ngayon lang ako naka-receive ng star dito sa top 1 Facebook page natin. Maraming salamat. Irang makita yan sa caucus kasi yan madalas absent yan. Okay. Madalas absent yan. Bihira pumasok yan.
Pero pag may press con o may committee hearing na medyo may eksena siya, you can count him to be there. Oo. So, ganun yan. Talagang, pero pagka behind the scene, Kaya pala, no, kung pagkukumpirahin pa nga kung sinong mas maraming nagawa, di ba, ang daming mga lumalabas po ngayong quote card, mas maraming nagawa, itong si tahimik lamang na Senator Lito Lapid kumpara dito kay Alan Peter Cayetano, hindi fake news yun ha. Kasi talagang may pagbabasihan eh. Ang daming nagawa. Tapos ngayon, Senate President, kakaunti ang nagawa sa mga nakalipas na panahon. Tapos itong nilalait ng mga tatanga-tangang Duterte supporters na nanonood sa atin ngayon na si Antonio Trillanes, ito pinakamaraming nagawa sa totoo lang eh. No? Ako hindi ako dilaw, hindi ako pink. Kilala nyo kung anong kulay ko, pula tayo. Pero ang katotohanan, sa mga senador sa panahon nila, no, yung batch ni Senator Antonio Trillanes, siya ang pinakamaraming nagawang batas at na-sponsor ang batas nang siya yung naging senador kumpara sa ibang mga senador. Katotohanan yan. Kaya kahit anong galit ninyo mga tangang DDS kay Trillanes, hindi nyo maiaalis na yung mga sinusuportahan nyo, partikular ngayon si Alan Peter Cayetano, wala sa kalingkingan ni Trillanes kung pag-uusapan ay performance sa Senado. Napakaraming ang absences nito. Si Alan Peter Cayetano, katulad ng sinasabi dito nitong si Trillanes. bakit pa siya magpapakita? Wala namang ano yun, public ano sa kanya yun, plus points kumbaga. Basta iba yung pinoproject niya doon sa totoong pagkatao niya. Yun ang masasabi ko dyan. Okay. Mogs? Dito mga tol Senator, may babanggitin pa rito maya-maya si Trillanes na mukhang sigurado na yung pagpapalit ng liderato bukas eh. No, matatanggal na di umano itong si Alan Peter Cayetano. Pero mahirap talagang magbilang muna ng itlog hanggat hindi nangyayari kasi sabi ng ating nakakausap diyan sa Senado, walang kudita ang nagtatagumpay kapag ka maingay, no? Kaya abang-abang na lamang tayo. Ngunit ang mahalaga, solido ang 11. No? Ituloy natin ang pakikinig po dito. 11 minority members so sinasabi nyo na lahat ng ginagawa ni SP Cayetano ay para sa pansariling interes. Ganun po ba yun? At kaya niyang isang tabi yung institusyon tulad ng Senado para lang sa kanyang sariling kapakanan? Yes. At may track record na yan, Manny. Alam nyo, nung sa House, nung na-appoint yan, pinush niya yung sarili niya para maging speaker siya, di ba? Okay, speaker. Ngayon mag-term sharing sila ni Lord Velasco. Si term sharing, tag-18 months sila. Nung patapos na yung termino niya, ginawa niya, sinubukan niyang ligawan itong si Sara Duterte para ma-extend siya. No? Kaso may usapan na itong sila Velasco, pati yung mga magkakapatid. Kaya hindi in-entertain yan. Inisnab siya sa Davao, pumunta siya ngayon balik siya ng Manila. Kapit On the sa day na kapangyarihan. mag-turnover na sila, ang ginawa ni Alan, kinandado niya yung buong House of Representatives. Kinandado niya session day. Tapos ngayon yung ibang congressman, di ando doon na sa labas, ayaw niyang papasukin. Ando doon yung grupo nila Speaker Lord Velasco doon sa Celebrity Sports Complex, doon sila nagtitipon. Hindi sila makapasok sa house. Kasi itong si Cayetano, nagla-last ditch effort siya na humingi ng tulong kay Digong para bigyan siya ng basbas, mag-extend pa siya. Iba to. Ang dami niyang sinasabi nung hindi siya binigyan, hindi na siya kinausap. Naghahanap siya, nag-rationalize siya kung paano pa rin siya mananatili, kung bakit kailangan siya, o pwedeng bubukas na lang daw, kung hindi, ganito. Maraming ginagawa. Iba ito yung interest niya, yung power. Pag binigyan to ng power, nawawala sa sarili ito. Nako po. So yun, ginawa niya yun.
kahit na Pag binigyan ng power si Alan Peter Cayetano, nawawala sa sarili. Kaya siguro ganito ngayon dyan sa Senado, no? Gagawin lahat para lamang manatili sa pwesto. Magsisinungaling kay Bato de la Rosa, hindi naman pupunta si Bato de la Rosa doon mga tol kung alam niyang meron talaga siyang warrant of arrest. Ako naniniwala ako, kinumbinsi ni Alan Peter Cayetano yan at pinaniwala na walang warrant of arrest si Bato de la Rosa. Tapos para lamang somehow hindi talaga magtampo ng todo sa kanya si Bato de la Rosa, ako'y naniniwala na yung nangyaring kaguluhan dyan sa Senado, dapat imbestigahan itong si Alan Peter Cayetano. No? Hindi ako naniniwalang hindi niya alam, partikular yung pagpapaputok ni Aplasca, yung pagtakas nitong si Bato de la Rosa sa tulong ni Senator Robin Padilla. Hindi ako naniniwalang lahat yan ay walang go signal ni Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Kaya yan po yung isa sa mga halimbawa, katulad sa mga sinabi ngayon ni dating Senador Trillanes, na nawawala sa sarili itong si Alan Peter Cayetano. Biruin mo, lahat kasi yung mga yan mali eh. No? Sa kauna-unahang pagkakataon dyan sa Senado, nagkaroon ng putukan, nakakahiya po talaga ang leadership nitong si Cayetano. sira-sira yung institusyon na ganun yan eh. Pagka natalo ka na sa numero, bibigay mo na. Di ba? O, pero ito hindi. Hindi niya binigay na gano'n. Kaya iyan yung ginagawa niya sa Senado ngayon. Yung mga putukan na yan. Alan Cayetano yan. Kitang-kita mo. Alam mo, noong unang pa lang, a few hours pa lang, nakita ko na yung script ni Alan. Di ba? So, in the end, yun naman pala talagang script nila. So, ganyan siya. Senator, no, maliban dyan sa pagsinungaling ni SP Cayetano, meron mo bang paraan para siya ay matanggal? Sabi ni Nalay Spiderman, di kaya palabas lang yan ni Cayetano para hindi mapag-usapan si Sara sa impeachment kasi hindi na pinag-uusapan? Totoo naman yan. No, yan talaga ang layunin yan. Guluhin, maglagay ng kaguluhan para ang pag-usapan yung kaguluhan na yon at hindi yung impeachment trial ni Sara Duterte. Pero kahit anong effort nila, darating at darating na mapag-uusapan ang impeachment trial ni Sara Duterte. Kasi may schedule yan eh. Sa ngayon, wala pang schedule kaya hindi pa napag-uusapan. Pero inuulit po natin, kahit anong kaguluhan diyan sa Senado, pag dumating na yung punto na kinakailangan ng litisin si Sara Duterte, babalik ang usapin kay Sara Duterte. Dito nga sa ating programa, kahit hindi natin napag-uusapan, ang intro natin, laging tungkol kay Sara Duterte. Kasi ayokong makalimutan ng ating mga manonood na merong prosesong impeachment laban kay Sara Duterte na inaantay nating matapos whether convicted ba siya o acquitted. Pero ako, yung ine-expect ko dyan, ma-acquit si Sara Duterte, ang mahalaga na lamang, makita natin kung ano yung mga ebidensya. Sa SP, maliban sa posibleng magkuuli ang minority, no? Pero meron bang paraan? Kasi ang sinasabi ng iba, pwede na siyang i-co-warrant to eh. Dahil hindi naman daw siya naturalized Filipino. O yan na. Ito na mga tol, about citizenship nitong si Alan Peter Cayetano. No? Pwede raw i-co-warrant to. Pag sinabi kasing co-warrant to, isang kaparaanan po itong legal para tanggalin ang isang taong gobyerno sa kanyang posisyon dahil sa una pa lamang mali na po yung paghawak niya sa posisyon na yon, either siyempre sa pamamagitan ng kanyang kwalifikasyon, no? Hindi either sa pamamagitan ng kanyang kwalifikasyon. At dito maliwanag na kung totoo itong sinasabi at pinag-uusapan nila, kung hindi Pilipino si Alan Peter Cayetano, dapat hindi siya na-elect sa public office. Tinitignan na yan. Tinitignan na yan kasi ni-renounce niya yung US citizenship niya. Kasi nung pinanganak siya, dalawa. Dual siya. Hindi yung dual in the sense na yung dual citizenship law, no? Kung hindi, bata siya, nanay niya is American, tatay niya is Filipino, pinanganak siya rito. So pwede niya i-claim both citizenship. Ngayon, nung hustong gulang na siya, 21 years old, inelect niya maging American citizen.
pinili niyan maging Amerikano. Mhm. So, Amerikano siya ngayon. Mm. At tumakbo siya ng konsehal, vice mayor, nanalo siya as an American, ha? American. Kasi ni-renounce niya eh. Wala pang dual citizen law noon. Noong 1999, inano niya, ni-renounce niya yung kanyang American citizenship. Pero a year after, nag-congressman na siya. Okay. So, ngayon ni-renounce niya yun, pero hindi pa rin niya nire-reacquire yung kanyang Filipino citizenship. Filipino citizenship, yan. Oo. So from that point on, 1999, hanggang sa nakailang termino siya ng senador, congressman, nag-DFA secretary pa yan, stateless citizen siya. Oo, tama. Stateless person siya. Kumbaga, hanggang ngayon. So ito yung kailangan i-validate ng mga otoridad natin. Kasi kung malaman na hindi niya ni-reacquire yung kanyang Filipino citizenship, so being a stateless person, hindi siya pwedeng nasa Senado. Kumaga void from the start yung kanyang pag-file ng Certificate of Candidacy. So, yun. Pero, ang kagandahan nito, in the meantime, na hindi pa na-verify yan, mukhang maganda-ganda yung balita na matatanggal na siya sa Lunes. So, let's take those victories para lang matigil na itong mga kahibangan. Balita ni dating Senador Trillanes, sana hindi nakabase sa mainstream media. Kasi nung nakaraan, balita din ng mainstream media, mapapalitan na si Cayetano, may tatalon, wala namang tumalon. Ngayon, sinasabi dito sa usapan nila, parang sigurado na may tatalon No? Sino kaya yon? Ang chismis, baka daw si Loren Legarda at saka si Chis Escudero. Pero babalik po ako doon sa sinasabi ko kanina. No? Sabi kasi nung nakakausap natin dyan, wala pong kudita na nagtatagumpay kapag ka maingay. In fact, lahat ng mga kudita tahimik lamang Even yung huling kudita kay former Senate President Tito sa Al Soto, tahimik lang yon. To the last minute, nagsinungaling pa itong si Alan Peter Cayetano na hindi daw nila interes ang posisyon. Pero biglang dumating si Bato de la Rosa at siya mismo yung nagdeklara, no? Na meron na silang numero at ayun na nga, idedeklara na nilang lahat ng posisyon ay bakante. Pero bukas, aabangan natin yan mga tol sapagkat mukhang malakas na talaga ang ugong na maaalis na itong si Alan Peter Cayetano. Bagamat sa kanyang mensahe sa araw po na ito, inulit niya yung kanyang sinasabi na solido daw po ang 13 Judas. Solido ang 13. Hindi daw po sila nag-o-onsehan. Tingnan natin, inonsi nyo nga si Loren Legarda Di ba mga tol? Sila yung nag-onsi kay Loren Legarda sa ating pagkakaalam. Ayon na rin sa pahayag ni Senator Ping Lacson, ang ine-expect talaga na inonominate si Loren Legarda. Bakit hindi siya ni-nominate? Inonse nila dahil ang ni-nominate in particular ni Joel Villanueva itong si Alan Peter Cayetano. Naloko si Loren Legarda. Karma ba yung matatawag? I do not know. Pero may pag-asa ka pa naman, Loren Legarda, kung sakasakali, i-redeem mo yung sarili mo. Biriin mo, nakilala ka bilang champion ng mga kababaihan, champion sa kalikasan. Tapos sa mga huling yugto ng sandali mo diyan bilang mambabatas, nagpapakasira ka pa, sumasama ka pa sa mga taong katulad nitong si Alan Peter Cayetano at mga nasasangkot ngayon sa samut-saring kontrobersiya? Hindi ba nag-iisip ng tama itong si Loren Legarda o talagang nagpapaka-DDS na siya kasi yung anak niya ay isang DDS, si Congressman Leandro Lebiste na siyempre baka kailangan niyang protektahan dahil kumakaharap din ito sa isang seryosong usapin, partikular yung pinagbabayad po ito ng bilyong-bilyong piso ng ating gobyerno bilang multa sa hindi niya natugunan na pangako ng kanyang kumpanya. Na ginagawa ni Alan Cayetano. Senator, gusto ko lang balikan yung citizenship. Meron ho bang proseso para to reacquire yung Filipino citizenship? Kailangan nyo bang manumpa uli? Yes. Kailangan niyang manumpa, bibigay siya ng intention dito sa I don't know kung anong agency, proper agency
speaking of John Vic Remulla, sabi ni Michael Alawag, top 1, kahit anong init sa Senado, hindi ko makakalimutan si John Vic. Totoo naman, hindi natin dapat kalimutan si John Vic. Kaso lang ang problema, ang laki ng tiwala po sa kanya ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Hindi nga siya aalusin. Sabi pa nga ni Pangulong Bongbong Marcos nung siya ay nasa Japan pa, may nag-i-interest lamang sa posisyon ni John Vic Remulla kaya nagpapakalat daw ng kasinungalingan. Ibig sabihin, ang laki talaga ng tiwala niya. Pero tingin ko ang pinaguhugutan ni Pangulong Bongbong Marcos, yung lawak ng trabaho ng DILG. Kasi napopokus tayo sa isang parte lamang ng trabaho ni John Vic Remulla. Ito yung may kaugnayan sa pag-supervise sa PNP, partikular sa paghahanap ng mga nakatakas o mga nagtatago na pugante sa ating batas. No? Doon tayo nakapokus. Pero di rin natin nakikita somehow, napakalawak kasi ng DILG mga tol eh. In fact, lahat ng mga local government units ay nasa sa kanyang supervision. Mula APARI hanggang hulo, ika nga. Ang Tri-Bureau of the Government from BJMP, Bureau of Fire, and PNP, nasakop niya rin yan. Sa PNP, mukhang may pagkukulang siya. Sa BJMP, nagre-reklamo dyan si Pebbles Talaquera concerning kay Ramil Madriaga. Pero sa BFP, saludo ako. In fairness naman kay John Vic Remulla. Doon lang tayo sa tama at dapat eh. Pero syempre, kinikriticize ko. Ang tawag ko nga dito kay John Vic Remulla, inutil eh. No? Pero pagdating sa BFP, hindi natin maikakaila na si Secretary John Vic Remulla ang kauna-unang secretary ng DILG na pumuna sa korupsyon ng BFP. Ang dami nang nakasuhan na Bureau of Fire Protection personnel mula sa director nito hanggang sa pinakamababa. Kinasuhan at iniimbestigahan at makakasuhan na dahil sa issue ng korupsyon, partikular sa pagbebenta ng mga fire extinguisher. Sa parte na yon, sinasaluduhan ko doon itong si John Vic Remulla. Pero sa paghahanap ng mga pugante, lalong-lalo na sa pagtriato niya dito sa warrant of arrest ni Bato de la Rosa, bagsak na bagsak at inutil itong si John Vic Remulla. Balik po tayo dito sa pinapakinggan nating interview kay Trillanes. Na kailangan niyang I think sa DFA, then eventually sa PSA para ma-register na siya formally and officially as a Filipino again. But kung i-reacquire niya yun ngayon, let's say today, still void from the start yung kanyang COC. That will prove na hindi siya citizen before. Kasi kung ngayon mo lang gagawin eh. Yun yung problema ni Cayetano. Wala pala siya si Alice Go. Oh. Yes, oo. Actually, pati si yung Yumaong Perfecto Yasa, yung pinalitan niya sa DFA. Parehas yung sitwasyon. Ni-renounce yung US citizen siya nung in-appoint na siya, bago siya i-appoint, ni-renounce yung US citizenship niya, pero hindi niya ni-reacquire yung Philippine citizenship. Yun ang problema. It's not automatic kasi. Pero so, sino po gumagawa ng paraan para makuwaran to itong si SP Cayetano? Basta ang pagkakaalam ko, iniimbestigahan na yan. So, maano natin yan. Malalaman yan in the days to come. So it's possible din, no? Baka kasi may magsabi na, paano siyang hindi Pilipino? Meron naman siyang Philippine passport. Yun nga, mabuti nabanggit ni Mog si Alice Go. Si Alice Go nga, kay lahat ng mga dokumento, may na-acquire ng Philippine passport, pero in the end, napatunay, hindi talaga siya Filipino citizen. So maaaring ganito nga mangyari kay... ang tawag dito ng ilang mga nanonood natin, Sensani, hindi daw SP Alan. Ang tawag daw dapat KSP Alan. Anyway mga tol, anong masasabi ninyo dito sa topic natin? Ako naniniwala na nuknukan ng sinungaling itong si Alan Peter Cayetano. I-comment nyo na lamang dyan sa chat area at comment section. Maraming salamat. Lagi nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.